Goodness po. Okay, thank you sa kay sister. Okay. So dito na lang tayo sa last na matatanong na lang ngayong gabi. Si iPhone 4. iPhone 4, good evening. iPhone 4. Please, iPhone 4. Hello? Hello. Yuhu! Mukhang wala na sumasagot. Tulog na yata yan eh. Dito na lang ako kay ano? Kay Bain Asuar. Bain Asuar. Huli mo tatanong. Magandang gabi, bro. Hello, good evening sa iyo, bro. Sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Bro, may katanungan lang ako, bro, about sa yung sa Santo Niño di yung kulay green. Ay, palaboy? Oo, Santo Niño Palaboy. Kasi mayroon kami na binigay lang sa amin, hindi pa naman namin alam yung ganon. So nung narinig ko sa inyo, inano ko kung paano i-dispose to. Kasi nagtanong ako sa forest namin, wala naman daw problema yun, sabi niya. Santo Niño rin naman daw yun. Kaya hindi kasi ako makapag-concentrate sa nagdurusal kami ng asawa ko kasi yung utak ko, yung isip ko, ang daming naglalaro about dun sa masarapan namin. Hindi naman ng asawa ko paano i-dispose. Okay, paano i-dispose, no? Meron akong i-search mo lang sa YouTube channel namin sa Punto por Punto. Paano paano i-break ang seal and consecration. I-search mo lang sa Punto. Oo. Pwede rin mo rin i-search sa yung sa namin, bro. Aming Punto por Punto na bro, na yung luma namin na hinak na ngayon kasi hindi naman na dinidelete yung mga video namin, mga lumang video live doon. Tingnan mo lang yung namin, mga day 1, day 2, day 3 doon sa search mo lang yung paano mag-break ng seals and consecration. Try ko lang hanapin ha, para makasiguro tayo ha. Kasi tagal na hindi nagagamit yun kasi hinak na kasi. Pero yung aming mga dating video doon, di naman nawala. No? Di naman nawala. Pero silipin lang natin. Teka, naglalag yung ko. Mabigat na yata siguro kaya naglalag. Okay. Mabigat na to kaya naglalag na. Maya-maya konti, matay na to. Okay, so search ko lang dito yung punto por punto. Wait lang ha, pakita ko sa Naku, lumidikit-dikit na yung yung mouse. Ang hirap naman. Teka. Yan. Ko muna yung browser. Naku, masyadong madikit. Hindi ako makapag-focus. Masyadong madikit yung basta mo na lang bro, i-search mo na lang bro. Sige, maraming salamat. May isa pang tanong bro, about sa yung padasal sa patay or nagpapadasal sa birthday. Kasi yung kinukuha dito ng karamihan dito sa amin, hindi lang sa amin na tinatawag na mananabtan is Pilipinista yung inaniba niya. So pwede ba yun at saka nagkakasala ba kami noon na yun ang pinapalid namin sa yung padasal sa patay or sa nagpapadasal sa my birthday? Okay, Brother Angel? Okay, kausap ko kasi si Story. Medyo lang po, hindi ko masyado na-gets yung ang naabutan ko yung may kausap ako. Parang pinapalit niyo yung dasal, prayer for the soul at saka yung
Paano yung pinapalit yung kanyo po? Ganito rin bro. Dito sa lugar andito sa kami, kasi kami sa Agosan del Sur, sa lugar ng asawa ko, dito kami nirahan. So, karamihan dito sa lugar namin, hindi lang kami, kami, napagawa rin namin yan. Yung padasal sa patay, or padasal sa yung may birthday. Yung mananabta na yung naglilid ng padasal is, ang pinaaniba niya is Pilipinista. So, pwede po ba yun? At saka nagkakasala ba kami? Ang inano kasi nila, magkaparehas lang din naman daw yung dasal. Yung nagro-rosary rin daw, ganon. Pero inano ko kasi na hindi naman pwede talaga yun. Kasi, kaya nung last nung kahapon, nung isang araw, sabi ng asawa ko nga na magpapadasal ng papakwa sa, ako na yung hindi pumayag. Sabi ko, hindi muna, bakit hindi na lang tayo yung magdasal, lang tayo ng guide, maghanap lang tayo ng guide kung paano magdasal sa mga patay. Kasi para sa akin, dahil nga sa inyo, punto por punto, narinig ko na hindi talaga pwede yung gano'n na ibang sikta naman yung kinaaniba noong naglilid ng padasal, yung mananabtan. Actually, yes. Tama yung naisip nyo. Tama po yun. Kasi Filipinista, tandaan po natin, sa founder pa lang, medyo wala na yun. No? Iba yung founder nila, tao na rin. Humiwalay lang din. No? So, tama yon, yung mga prayer nila, they're not under the Roman Catholic Church prayer, no? Hindi sila talaga prayer na simbahan. So tama po yung kapatid. Yung sinasabi mo, much better kayo na lang ang mag-pray, no? Tandaan po natin, kahit sino naman, lalo na kung nasa state of grace ka, no? Maliwanag naman sa Biblia, Kawikaan 15:29 na ang panalangin na matuwid, no? James chapter 5 verse 16, ang panalangin na matuwid ay dinirinig ng Diyos. So kahit mas maganda una-una nasa proper faith ka, no? Yon, yung church prayer talaga ng Roman Catholic Church, no? So mas maganda po 'yun, okay na po 'yun. Imbis na kumuha kayo ng protestante pa rin 'yan, kahit sabi mo may mga ritual sila ng Catholic, Protestant pa rin 'yan. Even Anglican Church, Aglipayan Church, they considered Protestant. Bakit? Hindi sila under ng Roman Catholic Church, kapatid. So tama po yung kapatid, kayo na lang yung mga prayers for the dead nyo, prayer for the soul, nang galing ng Catholic Church prayer, tama po yung naisip nyo, pwede na po yun, kapatid. So ano po yun, Bro Angel, kailangan din namin ni confession? Well, lagi natin sinasabi rito, no? Pag wala naman tayong turo sa ganyan na kasalanan yon, we always say yes, mas maganda i-confess natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinanggalingan ng prayer na yan. So, pag kinumpisal mo, ano sasabihin natin, no? Sabihin mo na lang, nagpadasal po kami sa isang protestante, okay po. So, yun, isama mo sa confession, why not? No? Walang problema po yun. Isama mo na rin, masigurado tayo. Ayaw naman natin magbigay ng kasi lalo na kung wala na ma-exact na tinuturo yung simbahan, ito'y kasalanan o hindi, lalo na sa ganyan, kumpisal nyo na lang, masigurado tayo, kapatid. Okay po, bro. May isang tanong lang ako, saglit naman siguro to, Bro Jando. About may isa kasi, dalawa na yung anak ko, may isa pa kong anak na hindi pa nako-compel. Kasi nasa Manila siya, tapos ngayon na nandito siya, panay ako tanong sa parokya namin kung may compel, wala pa raw schedule. So hindi pa kami pasok sa Fall of Grace noon. Brother Angel? Hindi yun naman kasalanan yung kapatid, no? Wala naman po kayong problema doon, no? Ang tawag ng simbahan dyan, no fault on your own, kasi nga gusto mo talaga yung desire mo nandun So wala po kayong kasalanan doon. So hintayin na lang natin ang schedule ni Bishop sa compil o kung sino mang i-assign niya na pare. Kahit yung pare naman nagpa-compil yan, pero as long as inassign ni Bishop. Ang nagko-compile talaga Bishop, no? Pero nag-a-assign siya ng pare pag hindi siya available. So, no fault on your own yun, kapatid. At least yung desire niya, gusto niya makompilan, hindi lang available. So, wala pong kasalanan doon, kapatid. Okay po. Maraming salamat, Bro Angel, kasi
nagdadalawang isip rin kasi ako kasi kami mag-asawa, nag-ano kami sa simbahan, kumbaga yung asawa ko ano pa yun, Han? Nag-lector, nag-serve din ako. Kahit kulang pa ako sa kalaman, Salamat po sa Diyos. Rojando? Okay. Tinry kong hanapin yung yung sinasabi ko na kasi masyadong madikit na, sabihin nabibigatan na yung laptop. Kaya ito pakita ko lang para makakuha ng idea tong si Brad. Ito bro. Yan ha yan ay yung sa luma namin na page na hinak na ngayon, di na namin magamit yan, hinak na yan. Yung paano ba mag-break ng occult items. Ang title po niya is Spiritual Combat. Ano ang gagawin sa mga contaminated items at occult paraphernalias, August 10, 2022. Ayan bro, okay. I-search mo yan sa Maraming salamat bro. I-search mo yan sa aming luma na page na hinak na ngayon, Reverend Father Darwin Gitgano, punto por punto, sa labas ng August 10, 2022. Yan ang title, no? Spiritual Combat. Ano ang gagawin sa mga contaminated items at occult paraphernalias? Yan yung hanapin mo. Sige, maraming salamat bro. Ni-screenshot pa na. Andyan yung tutorial. Okay, so thank you. Wala na po tayong oras. Lagpas na po tayo ng 9 minutos. Makatapos ang alas 10.